Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa kalusugan ng ating mga senior. Maaaring naniniwala kayo na sa pagkain ng yogurt araw-araw, inaalagaan ninyo ang inyong katawan at gumagawa kayo ng isang bagay na mabuti. Sa maraming aspeto, tama po kayo. Ang mga probiotics na taglay ng yogurt ay tumutulong na palakasin ang inyong immune system, pabutihin ang kalusugan ng inyong bituka at maging ang inyong mood. Ito ay isang tunay na superfood. Gayunpaman, karamihan sa mga tao, lalo na sa ating mga may edad na isintada, 50 pataas, ay hindi alam ang isang nakatagong banta. May ilang partikular na pagkain na may potensyal na tuluyang sirain ang mga mahahalagang bakterya na iyon kapag isinabay sa yogurt. Ang mas malala pa, maaari kayong magdulot ng serye ng mga negatibong epekto sa inyong digestive system, kabilang ang paglobo ng tiyan o kabag fermentation utot at mabagal na masakit na panunaw. Bukod dito, kung patuloy ninyong gagawin ang mga pagkakamaling ito, maaari itong magdulot ng pangmatagalang pinsala sa inyong sistema ng panunaw sa paglipas ng panahon. Nais ko kayong tulungan na maiwasan ang mga pagkakamaling iyon ngayon. Kasama ng pagbubunyag ng 3 bagay na hindi ninyo dapat ihalo sa yogurt, ipapakita ko rin sa inyo ang 3 masustansya at matalinong pagsasama na maaaring magpalakas pa sa mga benepisyo ng yogurt sa kalusugan. Ilang simpleng pagsasaayos lamang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong pang-araw-araw na pakiramdam ng ginhawa, enerhiya at gaan. Bagamat malakas ang yogurt, ito rin ay sensitibo. Isipin ninyo ito bilang isang uri ng buhay na gamot. Naglalaman ito ng mga buhay na kultura at mabubuting bakterya na sensitibo sa buhay at aktibong nagtatrabaho upang mapabuti ang inyong kalooban labanan ang mga mapanganib na mikrobyo at tumulong sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit nangangailangan ang yogurt ng tamang kapaligiran upang gumana ng maayos tulad ng anumang sensitibong gamot. Ang ating mga sistema ng panunaw ay nagbabago rin sa pagtanda. Mas kaunting enzyme na ang nagagawa ng ating tiyan. Nagbabago ang mga microorganismo sa ating tiyan. Ang mga pagkaing dati nating kinakain ng walang pag-aalinlangan ay nagdudulot na ngayon sa atin ng pakiramdam na bloated, mabigat o hindi komportable. Ang dahilan ay biyolohiya, hindi dahil sa ating imahinasyon. Dahil dito, mas mahalaga kaysa dati na responsableng pagsamahin ang ating mga pagkain at bigyan ng paggalang ang mga pagkain tulad ng yogurt. Kaya't magsimula na tayo. Sama-sama nating palakasin ang inyong katawan, protektahan ang inyong bituka at pagbutihin ang inyong pangkalahatang kalusugan bawat kainan. Magsimula tayo sa pagtalakay ng isang karaniwang pagkakamali na hindi sinasadyang ginagawa ng karamihan sa mga individual kapag gumagamit ng yogurt, ang paghahalo nito sa mga prutas, lalo na ang mga melon at citrus na prutas. Maaari ninyong makita ang yogurt na may prutas saan man kayo tumingin, kabilang ang mga uri na may daw peach, blueberry at strawberry, mga makukulay na berry at hiniwang saging sa ibabaw ng mga parfait. Ito ay itinuturing
na pinakamasustansyang kombinasyon na magagamit. Ngunit ang mga anyo ay maaaring mapanlinlang. Narito ang katotohanan, maaari itong makasama sa inyong panunaw, lalo na habang kayo ay nagkakaedad, ang pagsamahin ang yogurt sa prutas, lalo na ang mga acidic na prutas tulad ng dalandansu pinya at maging ilang uri ng berry. Bakit po? Dahil ang mga prutas na ito ay lubhang acidic. Ang mga acidic na prutas ay nagiging sanhi ng pamumuo o pag-curdle ng mga protina ng gatas sa yogurt kapag pinagsama. At hindi lang po iyan sa inyong mangkok nangyayari, kundi pati na rin sa loob ng inyong tiyan. Sa loob ng inyong digestive tract, ang namuong gatas ay napakahirap tunawin. Mabigat ito sa pakiramdam. Nagkakaroon ng fermentation. Nagdudulot ito ng gas, hindi komportableng paglobo ng tiyan at isang mabigat at matamlay na pakiramdam na maaaring tumagal ng ilang oras. At pagdating naman sa mga melon, tulad ng cantaloupe at pakwan, dalawang kaibig-ibig na malamig na melon, may isa pang issue. Ang mga melon ay mga prutas na mabilis matunaw. Ang kanilang layunin ay mabilis na dumaan sa inyong sistema. Gayunpaman, ang yogurt ay mabagal matunaw. Ang melon ay nagpe-ferment sa inyong tiyan kapag kinain ninyo sila ng magkasama dahil naiipit ito sa likod ng mas mabagal na gumagalaw na yogurt. Ang resulta ng fermentation na iyon ay gas paglobo ng tiyan at marahil ay pagtatae pa. Ang Ayurveda at iba pang mga tradisyonal na sistema ng medisina ay nagbabala laban sa pagsasama-sama ng mga prutas at gatas sa loob ng libu-libong taon, lalo na para sa mga may mabagal na panunaw. Kabilang na po diyan ang karamihan sa atin na may edad pataas. Ikwento ko sa inyo ang isang maliit na istorya. Ang kaibigan kong si Aling Margarita 72 anyos ay kumakain araw-araw ng yogurt na may mga hiwa ng suha bilang isang malusog na paraan upang simulan ang kanyang umaga. Hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit pagkatapos noon ay nakakaramdam siya ng pagduduwal at paglobo ng tiyan. Ang tanging pagkakataon na napansin niya ang isang makabuluhang pagbuti ay nang itigil niya ang pagdaragdag ng citrus. Halos kaagad nawala ang kanyang paglobo ng tiyan. Ano kung gayon ang mas mahusay na alternatibo? Subukang ihain ang nilutong mansanas na may yogurt sa halip na hilaw na prutas. Ang mga nilutong mansanas na maligamgam, malambot at bahagyang pinalasa ng kanela cinnamon ay nakakaginhawa, madaling tunawin at lubhang kapaki-pakinabang sa inyong bituka. Gayunpaman, may iba pang mga tila hindi nakapipinsalang pagkain na maaaring sirain ang inyong yogurt bukod sa prutas. Ang susunod na pagkakamali ay maaaring mas malala pa. Maaaring nasa inyong plato ito ngayong gabi. Pag-usapan natin ang mga pagkaing mataas sa karne at iba pang uri ng protina. Sa unang tingin, maaaring hindi mukhang magkakasama ang karne at yogurt. Gayunpaman, isipin ninyo, ang yogurt ay madalas na inihahain kasama ng isang mabigat na pagkain. Isang kutsara ng Greek yogurt na inihain kasama ng inihaw na manok, isang maliit na mangkok ng Greek yogurt na may isang piraso ng bistek o isang sarsa na gawa sa yogurt na ibinuhos sa inihaw na tupa. Narito ang problema, ang yogurt
ay mayaman na sa protina. Kapag isinama ninyo ito sa isa pang pagkaing mataas sa protina tulad ng karne o itlog, na-overload o nabibigatan ang inyong digestive tract. Kailangan ng malaking dami ng stomach acid para tunawin ang protina. Hindi kayang gumawa ng sapat na acid ng inyong tiyan para iproseso ang dalawang pinagmumulan ng mataas na protina ng sabay-sabay. Ano ang resulta? Ang pagkain ay nananatili sa inyong tiyan ng mas matagal kaysa sa nararapat. Nagsisimula itong mag-ferment na nagdudulot ng tama ang hula ninyo, gas paglobo ng tiyan, acid reflux at iritasyon sa lining ng bituka. Ngunit mas seryoso pa ang issue. Sa katunayan, ang mga probiotics sa inyong yogurt na sinusubukan ninyong pakinabangan ay maaaring masira ng pagtaas ng stomach acid na iyon. Ang yogurt ay hindi nakakatulong sa panunaw. Sa kabaligtaran, pinalalala pa nito. Dinadagdagan nito ang bigat sa inyong panunaw. Hayaan ninyong magkwento pa ako ng isa pang anekdota mula sa aking sariling karanasan. Isang taga-subaybay mula sa Batangas, si Mang Roberto, ay mahilig kumain ng Greek yogurt kasama ng kanyang mga pagkain na may bistek. Naniniwala siya na ang kombinasyon ng malamig at creamy na yogurt at mabigat na karne ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, madalas siyang nakakaramdam ng hindi komportable at paglobo ng tiyan pagkatapos kumain. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Sinimulan niyang kainin ang yogurt ng mag-isa bilang merienda sa hapon o sa kalagitnaan ng umaga. Sa loob lamang ng ilang araw, naramdaman niyang mas magaan, mas komportable at mas masigla pagkatapos kumain. Isipin ninyo ang inyong panunaw bilang isang apoy. Hindi ninyo maaaring asahan na masusunog ng mahusay ang isang maliit na apoy kung tatambakan ninyo ito ng malalaking troso. Dapat itong pakainin ng tamang dami sa tamang pagkakasunod-sunod at sa tamang oras. Kaya't mag-enjoy sa inyong yogurt, ngunit huwag itong isama sa isang mabigat na hapunan. Sa halip, hayaan itong maging sarili nitong magaan na pagkain. Kung naniniwala kayo na ang protina lamang ang nakatagong panganib, magugulat kayo na malaman ang tungkol sa maapoy na kombinasyon na maaaring gumawa ng mas malaking pinsala sa inyong digestive system. Ito ang nagdadala sa atin sa paksa ng mga pritong at maaanghang na pagkain. Unawain po ninyo, mahilig din ako sa konting anghang sa aking pagkain. Kahit na ang kaunting init ay maaaring maging nakapagpapasigla at masarap. Gayunpaman, nag-aanyaya kayo ng problema kapag pinagsama ninyo ang mga mamantika o maaanghang na pagkain sa yogurt, lalo na habang kayo ay nagkakaedad. Ang mga maaanghang na pagkain tulad ng maaanghang na curry sili at iba pang maaanghang na sausawan ay labis na nagpapasigla sa lining ng tiyan. Maaari itong maging sanhi ng iritasyon, init, at kahit bahagyang pamamaga sa digestive tract. Ang pagdaragdag ng yogurt, isang pampalamig na produkto na bumubuo ng mucus sa ibabaw, ay nagdudulot ng pagkalito sa inyong katawan. Hindi makapagpasya ang inyong tiyan kung dapat ba itong uminit o lumamig. Ang panloob na kalituhan na ito ay madalas na nagdudulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain, gas paglobo ng tiyan at acid reflux. Sa ilang mga kaso, mararamdaman ninyo ito
ilang minuto lamang pagkatapos kumain. Ang mga pritong pagkain ay mayroon ding sariling hanay ng mga issue. Mahirap para sa katawan na tunawin ang mga pagkaing niluto sa mga naprosesong mantika dahil mabigat na ang mga ito. Ang pinaghalong ito ay nagiging napakayaman at sobra-sobra kapag idinagdag ang yogurt. Dahil nahihirapan ang inyong tiyan na tunawin ito, maaari kayong makaranas ng paglobo ng tiyan katamaran at paminsan-minsan kahit na pamamaga ng kasukasuan sa susunod na umaga. Isa pang kwento mula sa totoong buhay. Isang paboritong Biyernes ng gabi na kasiyahan para kay Aling Gloria Santimingo Anyos ay ang pritong samosa na may sawsawang yogurt. Paborito niya ang mga lasa, ngunit karaniwan siyang nakakaramdam ng bigat at pagkahilo kapag gumising siya sa susunod na araw. Matapos niyang simulan ang pagkain ng mas magaan na pagkain ng mas maaga sa araw at paghiwalayin ang kanyang yogurt mula sa kanyang mga pritong pagkain, bumuti ng malaki ang kanyang panunaw. Ngayong alam na ninyo kung ano ang hindi dapat kainin kasama ng yogurt, oras na upang malaman ang tungkol sa mga masasarap na bagay na talagang magpapabuti sa mga benepisyo ng inyong yogurt sa kalusugan. Ipinapangako ko sa inyo na magugustuhan ninyo ang mga sumusunod na simpleng kombinasyon. Bukod sa pagiging gut-friendly at napakadaling kainin araw-araw, ang mga ito ay nakakaginhawa rin. Simulan natin sa yogurt na may nilutong mansanas at kanela cinnamon. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain na ipapares dito. Maaari ninyong itanong kung bakit niluluto ang mansanas sa halip na ihulog lang ang ilang hilaw na hiwa ng mansanas sa isang mangkok ng yogurt at tapos na. Narito ang dahilan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga sistema ng panunaw ay nagiging mas mahina. Bagamat malusog ang mga ito, ang mga hilaw na prutas, lalo na ang mga tulad ng mansanas na may matigas na balat at siksik na hibla, ay maaaring paminsan-minsan ay masyadong magaspang para sa ating mga katawan. Gayunpaman, kapag ang mga mansanas ay dahan-dahang niluto, ang kanilang mga hibla ay nagiging mas malambot na ginagawang mas madali para sa inyong katawan na tunawin ang mga ito. Hindi ninyo kailangang magdagdag ng karagdagang asukal upang ma-enjoy ang mga ito dahil ang pagluluto ay nagpapatingkad din sa kanilang likas na tamis. At hindi lang iyon. Isang natatanging uri ng soluble fiber na kilala bilang pectin ay sagana sa mga mansanas, lalo na kapag niluto. Ang pectin ay may mga katangiang prebiotic. Pinapakain nito ang mga probiotics o mabubuting bakterya sa inyong tiyan na ginagawa silang mas matatag at mahusay. Kaya ang pagsasama ng yogurt na mayaman sa probiotic sa nilutong mansanas na mayaman sa prebiotic ay bumubuo ng isang malakas na alyansa sa loob ng inyong digestive tract. Pagkatapos nariyan ang mainit, mabango at hindi kapani-paniwalang nakakaginhawang amoy ng kanela. Ang mga benepisyo ng kanela ay higit pa sa lasa nito. Ang natural na pampalasang ito ay may mga katangiang anti-inflammatory na tumutulong na kontrolin ang asukal sa dugo, itaguyod ang mabuting panunaw, at kahit na paginhawahin ang lining ng tiyan. Ang nilutong mansanas at kanela ay nagtutulungan
upang makagawa ng isang pagkain na aktibong nagpapalakas at nagpapagaling sa inyong sistema ng panunaw bukod sa pagbibigay sa inyong yogurt ng isang nakakaginhawa at komportableng lasa. Nais kong ipakilala sa inyo si Aling Diana, isang magandang 71 anyos na babae mula sa ating komunidad. Dati sinisimulan ni Aling Diana ang kanyang mga araw sa yogurt at sariwang prutas. Gayunpaman, pagkatapos ng almusal, nagsimula siyang makaramdam ng paglobo ng tiyan at hindi komportable habang lumilipas ang mga taon. Ang pag-iwas sa yogurt ay hindi isang bagay na gusto niyang gawin, ngunit ayaw din niyang simulan ang bawat araw na mabigat ang pakiramdam. Isang maliit na pagbabago ang ginawa. Sa halip na hilaw na berry, pinalitan ni Aling Diana ng maliit na bahagi ng maligamgam malambot na nilutong mansanas na may isang kurot ng kanela na hinalo sa kanyang yogurt. Ano ang resulta? Pagkalipas ng isang linggo, mas magaan na ang kanyang pakiramdam, bumuti ang kanyang panunaw, at inaabangan na niya muli ang almusal. Ngunit may iba pang mga pagkain bukod sa mansanas na maaaring magpalakas sa inyong yogurt at paginhawahin ang inyong tiyan. Susunod, makikilala ninyo ang isang maliit na sangkap na may mas maraming benepisyo kaysa sa ipinapahiwatig ng laki nito. Kaya't pag-usapan natin ang tungkol sa chia at flax seeds, lalo na para sa atin na may edad 50 pataas. Ang mga maliliit na buto na ito ay mga powerhouse ng nutrisyon pagdating sa pagtataguyod ng kalusugan ng bituka. Mayaman sa omega-3 fatty acids at malakas na mga katangiang anti-inflammatory, ang flax seeds ay tumutulong na protektahan ang inyong gut lining at paginhawahin ang inyong digestive tract. Naglalaman din sila ng maraming soluble fiber na nagpapadali sa regular at mas madaling panunaw sa pamamagitan ng pag-regulate ng pagdumi. Bukod pa rito, ang mga lignan na natural na mga sangkap ng halaman ay matatagpuan sa flax seeds at maaaring makatulong na balansehin ang mga hormone at maiwasan ang mga sakit na may kaugnayan sa edad. Ang paggiling ng flax seeds ng sariwa ang pinakamahusay na paraan upang kainin ang mga ito. Maaaring hindi kayo makinabang sa buong flax seeds kung dumaan lang ang mga ito sa inyong digestive system nang hindi natutunaw. Maaari ninyong mapabuti ang kalusugan ng inyong bituka sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang maliit na kutsarita ng sariwang giling na flax seed sa inyong yogurt. Ang chia seeds naman ay may sariling kakaibang alindog. Isang malambot malagel na texture ang nalilikha kapag ang chia seeds ay ibinabad sa likido tulad ng tubig, almond milk o yogurt. Ang banayad na gel na ito ay tumutulong sa pagkain na mas madaling dumaan sa inyong sistema sa pamamagitan ng paggana bilang isang natural na pampadulas para sa inyong digestive tract. Ang mga antioxidant, calcium, magnesium, hibla at protina na mula sa halaman ay sagana lahat sa chia seeds. Partikular na mahusay ang mga ito para sa pagpapanatili ng matibay na buto, pare-parehong asukal sa dugo, at patuloy na antas ng enerhiya na lahat ay mahalaga para sa malusog na pagtanda. Ang isang simpleng merienda ay nagiging isang powerhouse ng nutrisyon na madali para sa tiyan kapag nagdagdag kayo ng flax o chia seeds sa inyong yogurt araw-araw. Maaari ninyong suportahan ang inyong katawan sa isang simple, cost-effective
at napaka-epektibong paraan. Si Mang Tomas, 60 anyos, isa sa ating mga regular na manonood, ay nagbahagi sa amin ng kanyang karanasan. Pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam na matamlay at bloated, pagkatapos kumain, nagsimula siyang maghalo ng 1 kutsara ng giniling na flaxseed sa kanyang yogurt sa gabi. Napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam sa loob ng ilang araw, mas komportable at mas nakatuon ang isip sa buong araw. Minsan, ang pinakamalaking epekto ay nagmumula sa mga pinakasimpleng pagsasaayos. At kung ang mga buto ay may ganito kalaking kapangyarihan, dapat ninyong hintayin na makita kung ano ang mangyayari kapag isinama ninyo ang susunod na tradisyonal na comfort food na ito sa yogurt. Isang kombinasyon na magiging isang malaking hit sa inyong digestive system. Ngayon, pag-usapan natin ang oats, ngunit hindi anumang lumang oats. Ibabad o lutuin ang oats at may magandang dahilan. Matagal nang sikat na almusal ang oats. Bukod sa pagiging malusog at nakakaginhawa, napakabait din nito sa inyong digestive tract kapag inihanda ng tama. Isang partikular na uri ng soluble fiber na kilala bilang beta-glucan ay sagana sa oats. Bukod sa pagbabawas ng kolesterol at pagtataguyod ng kalusugan ng puso, ang beta-glucan tulad ng flax seeds at nilutong mansanas ay nagpapakain din sa mga mabubuting bakterya sa inyong tiyan. Sa madaling salita, ang oats ay isang prebiotic powerhouse. Ang yogurt at oats ay nagtutulungan upang lumikha ng isang symbiotic na pagkain. Pinapakain ng oats ang mga mabubuting bakterya na dala naman ng yogurt at pinapayagang lumago. Gayunpaman, kung nais ninyong mapanatili ang isang malusog na digestive system, may 2 paraan upang ihanda ang oats tama at mali. Ang tuyo at hilaw na oats tulad ng mga direktang ibinubudbod mula sa lalagyan ay maaaring magdulot ng sakit, paglobo ng tiyan at gas sa tiyan. Ngunit kapag ibinabad ninyo sila sa likido sa buong gabi o dahan-dahang niluto sa kalan, ang oats ay nagiging malambot, creamy at madaling tunawin. Isipin ninyo ang isang mangkok ng maligamgam malambot na oats na bahagyang pinalamig. Pagkatapos ay nilagyan ng 1 kutsara ng plain yogurt, 1 kurot ng kanela, at marahil kahit 1 kutsara ng naunang tinalakay na nilutong mansanas. Isang regalo sa inyong katawan. Ito ay higit pa sa isang pagkain. Ang isa pang mahusay na pagpipilian ay ang overnight oats, lalo na kung nagmamadali kayo. Ang kailangan ninyo lang gawin ay ihalo ang tuyong oats sa yogurt at kaunting tubig o almond milk. Idagdag ang anumang buto o pampalasa kung ninanais at takpan sa refrigerator sa magdamag. Magkakaroon kayo ng isang masarap handa ng kainin at creamy na almusal sa umaga na magiging lubhang nakapagpapagaling din sa bituka. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Aling Evelina, isang masiglang matandang ginang mula sa Laguna na nasa kanyang 70s. Paborito niya ang oats, ngunit itinigil niya ang pagkain nito. Ilang taon na ang nakalilipas dahil palagi siyang nakakaramdam ng paglobo ng tiyan. Sa aming pag-uusap, isiniwalat niya na kumakain siya ng malamig na gatas at tuyong quick oats. Para sa isang may edad na digestive system, ito ay isang mahirap na kombinasyon. Sa halip, binigyan namin siya ng nilutong oats
na may kanela plain yogurt at malambot na nilagang mansanas. Bukod sa pinabuting panunaw, iniulat ni Aling Evelina na mas magaan ang kanyang pakiramdam kaysa sa mga nakaraang taon, may mas maraming enerhiya at mas maganda ang kanyang kalooban sa loob ng 2 linggo. Panghuli, bago tayo magtapos, isaalang-alang natin kung bakit ang mga tila hindi gaanong mahalagang desisyon na ito, tulad ng paglipat sa nilutong mansanas, pagdaragdag ng 1 kutsarita ng buto o dahan-dahang paghahanda ng oats ay maaaring magkaroon ng napakalalim na epekto sa ating pang-araw-araw na pakiramdam. Wala itong kinalaman sa mahigpit na mga limitasyon, mamahaling suplemento o masalimuot na dieta. Ang layunin ay igalang ang maganda at patuloy na nagbabagong pangangailangan ng ating katawan sa pamamagitan ng paggawa ng matalino at madaling desisyon. At sa huling bahagi ng paglalakbay na ito, pagsasama-samahin natin ang lahat. Magkakaroon kayo ng isang pangunahing plano na dapat sundin, ang mga pagkakamali na dapat iwasan, at ang mga pagpipilian na dapat yakapin upang maranasan ang mas mataas na sigla, lakas at gaan sa bawat kutsarang yogurt na inyong kinakain. Nais kong manatili kayo sa akin dahil ang pinakamahalagang bahagi ay darating pa. Huminto muna tayo bago magtapos upang isaalang-alang kung bakit napakahalaga ng mga maliliit na pagbabagong ito sa paraan ng pagsasama-sama natin ng ating mga pagkain. Nakikita ninyo ang panunaw ay higit pa sa simpleng pagtunaw ng pagkain. Ito ay may kinalaman sa kung paano tinatanggap ng ating katawan ang mga sustansya at sumisipsip ng mga proseso na nagpapanatili sa ating pagiging matatag, aktibo at matibay habang tayo ay nagkakaedad. Ang natitirang bahagi ng buhay ay parang mas magaan at mas madali kapag maayos ang panunaw. Bumubuti ang ating kalooban, tumataas ang antas ng ating enerhiya, at maging ang kalidad ng ating pagtulog ay bumubuti. Kapag may problema sa panunaw gayunpaman, para kang sumusubok na magmaneho ng isang magarang sasakyan na may asukal sa tangke ng gasolina. Kung barado ang sistema, walang gumagana ng tama gaano man kaganda ang hitsura ng gasolina. Maaari nating panatilihing gumagana ng malinaw, malakas at matatag ang ating mga panloob na makina sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit at sinasadyang pagbabago, tulad ng pag-iwas sa ilang nakalalasong kombinasyon at pagtanggap sa mga nakakakalma at masustansyang pagsasama. At iyon ang nagpapalaya sa atin upang mabuhay ng lubos sa bawat sandali. Balikan natin ng mabilis ang ating natutunan ngayon bago ako magbigay sa inyo ng ilang huling praktikal na payo na maaari ninyong gamitin kaagad. Una na rito ang listahan ng 3 pagkain na hindi ninyo dapat ihalo sa yogurt. Mga prutas, lalo na ang citrus at melons. Ang mga melon ay masyadong mabilis matunaw, nagdudulot ng fermentation kapag naipit sa likod ng mas mabagal na pagkain. Ang mga acidic na prutas naman ay maaaring mamuo sa yogurt at protina sa inyong tiyan na maaaring magdulot ng gas at kabag. Karne at iba pang pagkaing mataas sa protina. Dahil sa sobrang protina, nabibigatan ang panunaw at nagdudulot ng labis na acid production na pumapatay sa probiotics at nagpapabagal sa inyong buong proseso ng panunaw.
Maaari kayong makaramdam ng bigat at hindi komportable. Mga pagkaing maanghang o prito, pinipilit nito ang inyong katawan na kalabanin ang sarili na nagpapadala ng mga signal ng pag-init at paglamig na nagpapahirap sa panunaw. Bukod pa rito, ang mabibigat na mantika na taglay nito ay nagpaparamdam sa inyo na matamlay at maaaring mag-trigger pa ng mga reaksyong pamamaga. Ngayon, narito naman ang 3 pagkain na mahusay isama sa yogurt. Nilutong mansanas na may kanela prebiotic rich, maligamgam at nakakakalma. Ang halo na ito ay nagpapaginhawa sa panunaw, nagtataguyod ng paglago ng mabubuting bakterya at nag-aalok ng isang komportableng lasa ng hindi magaspang sa tiyan. Giniling na chia o flax seeds. Ang mga maliliit na nutritional behemoth na ito ay nagbibigay ng hibla omega-3 fatty acids at suporta sa panunaw na nagtataguyod ng paglago ng probiotics at natural na nagpapadali sa panunaw. Binabad o nilutong oats, isang subok na comfort food na sumusuporta sa malalim at pangmatagalang kasiyahan nang walang paglobo ng tiyan, nagpapatatag ng enerhiya at naglalaman ng beta-glucan fiber upang suportahan ang gut flora. Isipin ninyo ang pagkakaroon ng isang simpleng gut-friendly na pagkain upang simulan ang araw. Isang mangkok ng maligamgam at dahan-dahang nilutong oats na may isang kutsarita ng plain yogurt, isang kurot ng kanela, at marahil ilang perpektong binabad na chia seeds sa ibabaw. Ito ay isang kasiyasya at nakapagpapagaling na paraan na idinisenyo upang makipagtulungan sa inyong katawan sa halip na labanan ito. O kahit isang maliit na merienda sa hapon, isang maliit na mangkok ng plain yogurt na hinaluan ng isang kutsarita ng giniling na flaxseed. Sa bawat kagat, ang mga probiotics at prebiotics ay magsasayaw sa loob ninyo na nagbibigay ng balanse at sigla. Ang mga maliliit at maalalahaning desisyon na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa panunaw, kundi nagpapabuti rin sa enerhiya, kaligayahan, kalusugan, at sa inyong pangkalahatang kapakanan. At ito ay isang mahalagang punto na dapat tandaan kung meron kayong kasaysayan ng paggawa ng mga pagkakamali, hindi kayo gumagawa ng anumang mali. Kahit na hindi na maganda ang pakiramdam ninyo, pagkatapos kumain ng ilang pagkain, hindi kayo sira. Sa madaling salita, kayo ay magiliw at matalinong hinihikayat na bigyang pansin ang nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Iyan ay hindi kabiguan. Iyan ay pag-unlad. Iyan ay biyaya. At ito ay isang magandang bagay. Layunin ko na bukas ng umaga, kapag haharapin na ninyo ang inyong mangkok ng yogurt, gawin ninyo ito na may kaunting mas kamalayan sa sarili at kabaitan. Ano ang maaaring magpabuti sa aking karanasan sa pagkaing ito? Ano ang maaaring magparamdam sa aking katawan na malakas, magaan at suportado ngayon? Maaaring ang pag-init muna ng mga mansanas ang dahilan. Marahil ang pagdaragdag ng ilang flax seeds ang solusyon. Marahil ito ay simpleng paggalang sa marupok na lakas ng inyong yogurt sa pamamagitan ng pagkain nito ng mag-isa. Anuman ito, nais kong malaman ninyo na kahit ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan sa inyong katawan ay mahalaga. Sandali sa bawat pagkain, sandali sa bawat saglit, pinapalakas kayo nito mula sa loob palabas. Tandaan ninyo, hindi pa huli
ang lahat para bumuti ang pakiramdam. Hindi pa huli ang lahat para maging mas malakas. Laging may oras para namnamin ang inyong pagkain, muling pagtibayin ang inyong pasasalamat kagalakan at buong pagpapahalaga sa ginagawa ng inyong katawan para sa inyo bawat araw. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi isang karera kundi isang panghabang buhay na sayaw. Habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago ang tugtugin. Ang mga dating hakbang na madali para sa atin ay maaaring mangailangan na ng kaunting pagbabago. Huwag ninyong tingnan ito bilang isang kahinaan, kundi bilang isang pagkakataon na matutong makinig ng mas mabuti sa inyong kapareha, ang inyong katawan. Ang pinakamalaking regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang biyaya na mag-adjust, ang karunungan na umangkop, at ang pagmamahal na patuloy na alagaan ang sarili sa bawat yugto ng buhay. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito ngayon o kung may natuklasan kayong bago na hindi ninyo mahintay na subukan mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa isang mahal sa buhay. Marahil isang kapitbahay, kaibigan, kapatid o sino mang iba pa na nakakaramdam ng katulad ninyo ay nararapat ding bumuti ang pakiramdam at mamuhay ng mas magaan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga paboritong paraan ng pagkain ng yogurt o kung may natutunan kayong bago ngayon. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, malugod ko kayong inaanyayahan na mag-subscribe sa aming channel. Sama-sama, hindi lamang tayo tumatanda, tayo ay nagiging mas malakas, mas matalino, at mas masigla, isang maliit na desisyon sa bawat pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa inyong pagsama sa akin ngayon. Siguraduhing alagaan ang inyong sarili, alagaan ang inyong katawan ng may kabaitan at huwag kalimutan na kahit ang pinakamaliit na hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan ay maaaring humantong sa isang mas masayang buhay. Hanggang sa muli, mga minamahal kong kaibigan, manatiling malakas, positibo at kahanga-hanga.